Magandang araw po, mga kapatid kay Kristo. At pag-aaralan po natin ngayon ay patungkol po sa Unit 41, pinamagatang Jesus Resurrected. Ang main passage po niya ay John chapter 20. Pero bago po tayo magsimula sa pag-aaral po natin ng topic po natin, tayo pong lahat ay yumukot manalangin. Ama naming Diyos na mahabagin na nasa langit, maraming salamat po sa araw na ito at binigyan niyo kami ng pagkakataon na magkatipon-tipon at mag-aral po ng inyong salita. Hinihiling po namin sa banal na Espiritu na tulungan niyo po kami, lalong-lalo na po yung mga ngaral, upang sa gayon po ay maipaliwanag niya po ng madali at malinaw ang pag-aaralan namin ngayon. Gayon din po sa mga teachers na naka-assign para magturo sa mga bata. Bigyan niyo din po sila ng puso na handang makinig upang maunawaan din po nila yung mga dapat na maituro sa mga bata upang sila rin po ay lumago sa pananampalataya. Ngayon po ay mag-aaral po kami ng topic namin. Nawang banal na Espiritu ang kumilos sa bawat isa sa amin, Panginoon, upang sa gayon ay yung kalooban nyo lang po ang manguna sa amin at magawa namin. Muli, sa banal na Espiritu lang po kami lubos na nagtitiwala at umaasa. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa pangalan ni Jesucristo. Amen. So, ang pag-aaralan po natin, pinamagatang si Jesus ay muling nabuhay. So, babasahin po natin yung ating main verse mula John chapter 20 verse 1 hanggang 31 para malaman po natin yung background story nito. Babasahin ko po muna. Nang unang araw ng Sanlinggo ay maagang pumunta sa libingan si Maria Magdalena samantalang madilim pa, at nakitang ang bato ay naalis na sa libingan. Kaya tumakbo siya at pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na minamahal ni Jesus. At sa kanila'y sinabi, "Kinuha nila sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan nila siya inilagay." Kaya't umalis si Pedro kasama ang isa pang alagad at pumunta sa libingan. Silang dalawa'y tumakbong magkasama, subalit ang isang alagad ay mas matuling tumakbo kaysa kay Pedro at naunang dumating sa libingan. Verse 5, "At siya yumuko upang tingnan ang loob at nakita niyang nakalatag ang mga telang lino, subalit hindi siya pumasok sa loob. Dumating naman si Simon Pedro na sumusunod sa kanya. Pumasok siya sa libingan at nakita niyang nakalatag ang mga telang lino. At ang damit na inilagay sa kanyang ulo ay hindi kasamang nakalatag ng mga telang lino, kundi bukod na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na unang dumating sa libingan at kanyang nakita at siya'y naniwala, sapagkat hindi pa nila nauunawaan ang kasulatan na kailangan siya'y bumangon mula sa mga patay, at ang mga alagad ay bumalik na sa kanilang mga tahanan. Ngunit si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Habang umiiyak, siya yumuko at tumingin sa loob ng libingan at nakita niya ang dalawang anghel na nakaputi na nakaupo sa hinigaan ng katawan ni Jesus, ang isa'y sa ulunan at ang isa'y sa paanan. Sinabi nila sa kanya, "Babae, bakit ka umiiyak?" Sinabi niya sa kanila, "Sapagkat kinuha nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan nila siya inilagay." Pagkasabi nito, siya'y lumingon at nakitang nakatayo si Jesus. Subalit hindi niya alam na iyon ay si Jesus. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Babae, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Sa kanyang pag-aakalang iyon ang hardinero, ay sinabi niya sa kanya, "Ginoo, kung ikaw ang kumuha sa kanya ay sabihin mo sa akin kung saan mo siya inilagay, at siya'y aking kukunin." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Maria." Humarap siya at sinabi sa kanya sa wikang Hebreo, "Rabboni," na ang ibig sabihin ay guro. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Huwag mo akong hawakan, sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama, ngunit pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." Pumunta si Maria Magdalena at ibinalita sa mga alagad, "Nakita ko ang Panginoon." At sinabi niya sa kanila na sinabi niya ang mga bagay na ito sa kanya. Nang magdadapit hapon na ng araw na iyon, na unang araw ng linggo, habang nakasara ang mga pinto sa kinaroroonan ng mga alagad dahil sa takot sa mga Hudyo, dumating si Jesus at tumayo sa gitna at sa kanila'y sinabi,
kapayapaan ang sumainyo, at nang masabi niya ito ay kanyang ipinakita sa kanila ang kanyang mga kamay at tagiliran. Kaya't ang mga alagad ay nagalak nang makita nila ang Panginoon. Muling sinabi sa kanila ni Jesus, kapayapaan ang sumainyo, kung paanong sinugo ko ako ng Ama ay sinusugo ko rin naman kayo. At nang masabi niya ito, sila'y hiningahan niya at sa kanila'y sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo, kung inyong patatawarin ang mga kasalanan ng sinuman, ang mga iyon ay ipinatatawad sa kanila. Sino mang hindi ninyo patawarin ng mga kasalanan, iyon ay hindi ipinatatawad. Ngunit si Tomas, isa sa 12 na tinatawag na kambal, ay hindi nila kasama nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi niya sa kanila, malibang makita ko sa kanya ang mga kamay, ang bakas ng mga pako, at mailagay ko ang aking daliri sa binutas ng mga pako, at mailagay ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran, ay hindi ako maniniwala. Pagkaraan ng 8 araw ay muling nasa loob ng bahay ang kanyang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, subalit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna at sinabi, kapayapaan ang sumainyo. At sinabi niya kay Tomas, ilagay mo rito ang iyong daliri at tingnan mo ang aking mga kamay. Ilapit mo rito ang iyong kamay at ilagay mo sa aking tagiliran. Huwag kang mag-alinlangan kundi sumampalataya. Sumagot si Tomas at sinabi sa kanya, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka. Mapalad ang hindi nakakita, gayon may sumasampalataya. Gumawa si Jesus ng marami pang ibang mga tanda sa harapan ng kanyang mga alagad na hindi naisulat sa aklat na ito. Ngunit ang mga ito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Kaya ngayon po ay pag-aaralan po natin yung muling pagkabuhay ni Jesus. Sa katunayan, 3 po yung pag-aaralan natin. Una, yung muling pagkabuhay ni Jesus. Pangalawa, yung pag-asa mula sa pagkabuhay ni Jesus. At pangatlo, pag-aaralan po natin yung saloobin ukol sa pag-asa sa muling pagkabuhay ni Jesus. Kaya una, pag-aaralan po natin yung muling pagkabuhay ni Jesus. Sa katunayan, yung muling pagkabuhay po ni Jesus ay una, naisakatuparan ito ayon po sa propesiya po ni Jesus sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. So sa katunayan, nung si Jesus ay nabubuhay pa, kasama ang kanyang mga alagad, habang nagtuturo siya patungkol sa buhay na walang hanggan, isinasalaysay niya yung kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Ibig sabihin, so nakapropesiya na po yung kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus at ito yung tinuturo niya sa kanyang mga alagad. Yung unang pagkakataon na ipinahayag ni Jesus ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay ay nakasulat po yan sa Mateo chapter 16 verse 21. Babasahin ko po. Mula ng panahong iyon ay pinasimulan ni Jesus na ipaliwanag sa kanyang mga alagad na kailangan pumunta siya sa Jerusalem at magtiis ng maraming bagay sa kamay ng matatanda, ng mga punong pari at mga skriba. Siya'y papatayin at muling bubuhayin sa 3 araw. At sa 2 pagkakataon naman, muling binanggit ni Jesus ang tungkol sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay sa Mateo chapter 17 verse 22 hanggang 23. Habang sila'y nagkakatipon sa Galilea, sinabi ni Jesus sa kanila, ang anak ng tao ay malapit ng ipagkanulo sa kamay ng mga tao, siya'y papatayin nila, ngunit siya'y muling bubuhayin sa 3 araw. At sila'y labis na nalungkot. At sa 3 pagkakataon, muling sinabi po ni Jesus ang tungkol sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Mula naman po sa Mateo, chapter 20, verse 17 hanggang 19. Nakasulat po dito, habang umaahon si Jesus patungo sa Jerusalem, ibinukod niya ang 12 alagad at sa daan ay sinabi niya sa kanila, narito, umaahon tayo patungong Jerusalem, ibibigay ang anak ng tao sa mga punong pari at sa mga skriba at kanilang hahatulan siya ng kamatayan at kanilang ibibigay siya sa mga hintil upang kutyain, hagupitin at ipako sa krus. At siya'y muling mabubuhay sa 3 araw. So ito po yung propesiya ni Jesus
na sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Sa katunayan, yung kamatayan at muling pagkabuhay po ni Jesus ay nakapropesiya na yan sa Lumang Tipan at ito po ay sinipi ni Apostol Pedro at Apostol Pablo habang sila po ay nangangaral patungkol po sa Ebanghelyo. Kaya una, so sinipi po ni Apostol Pedro yung propesiya ng kamatayan at muling pagkabuhay po ni Jesus. Mula po yan sa mga awit number 16, verse 8 hanggang 11. So, sinabi po ito ni Apostol Pedro nung nangangaral po siya. Kumbaga parang nagba-Bible seminar po siya. Sa mga gawa, chapter 2, verse 24 hanggang 28. Sabi niya po dito, ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos pagkatapos palayain sa mga hirap ng kamatayan, sapagkat hindi maaaring siya'y mapigilan nito. Sapagkat sinabi ni David tungkol sa kanya, nakita ko ang Panginoon na laging kasama ko, sapagkat siya'y nasa aking kanang kamay, upang huwag akong matinag. Kaya't nagalak ang aking puso at natuwa ang aking dila. Gayon din ang aking katawan ay mananatiling may pag-asa, sapagkat hindi mo hahayaan ang kaluluwa ko sa Hades, ni ipahintulot man ng iyong banal ay makakita ng kabulukan. Ipaalam mo sa akin ang mga daan ng buhay, pupuspusin mo ako ng kagalakan sa iyong harapan. So, yan po yung sinabi po ni Apostol Pedro habang siya po ay nangangaral ng Ebanghelyo sa kanyang mga kapatid na Israelita. Gayon din po, nung nangaral si Apostol Pablo, so sinipi niya po yung mga awit number 16 verse 10 naman po. Nung nangangaral din po si Apostol Pablo patungkol po sa mabuting balita na pangako po ng Diyos. Sa mga gawa, chapter 13 verse 35, kaya't sinabi rin niya sa isa pang awit, hindi mo hahayaan ng iyong banal ay makakita ng pagkabulok. Kaya nung naglakbay sila Bernabe, yung sila po dyan, sina Bernabe at Saulo, na Pablo na po, mula sa Perga at nakarating sa Antioquia ng Pisidia, at ng araw ng Sabat, sila'y pumasok sa sinagoga at umupo at ipinapangaral sa kanila ang mabuting balita ng pangako ng Diyos. Kaya parang nag-Bible seminar po si Apostol Pablo. Ipinangaral niya po mula kay Abraham hanggang kay Jesus. So, ganun din po, nung muling nabuhay si Jesus, kung maalala nyo po, mayroon pong dalawang lalaki mula sa Jerusalem, nagtungo po sila sa Emmaus. So, nakita po nila si Jesus, so, pero hindi po nila nakilala. Pero paano po nila nakilala si Jesus? Sa pamamagitan po ng kasulatan. Kaya nga, ipinaliwanag po ni Jesus ang katuparan ng propesiya ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay sa Lumang Tipan. Tingnan po natin sa Lucas chapter 24, verse 26 hanggang 27. Hindi ba kailangan ang Kristo ay magdusa ng mga bagay na ito at pagkatapos ay pumasok sa kanyang kaluwalhatian? At magmula kay Moises at sa mga propeta ay pinaliwanag niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kanya sa lahat ng mga kasulatan. So, ibig sabihin, sa pamamagitan po ng mga propesiya mula sa Lumang Tipan, magmula pa daw po kay Moises. Ano pong ibig sabihin nito? Maging sa Genesis hanggang Deuteronomio, yun po yung 5 aklat po ni Moises, ay naipropesiya na ang patungkol po sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesucristo. At syempre sa mga propeta, ibig sabihin ito yung mga propeta na nagpahayag ng propesiya patungkol po sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesucristo. Yan po yung kasulatan sa Lumang Tipan. Kaya nga sa unang Korinto 15, chapter 15 verse 3 hanggang 4, so ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus ay ayon sa kasulatan. Sinabi po dito, sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin ding tinanggap, na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan, at siya'y inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Kaya maunawaan po natin na may muling pagkabuhay. Sa pamamagitan po ng Biblia, nang maisakatuparan ang mga propesiya sa kasulatan, maging si Jesus ay pinatutuhanan niya ito
siya po mismo ang nagsabi na pagkatapos niyang muling mabuhay, sinabi niya na ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay ay ayon sa mga nakatala sa mga kasulatan. Isa pa na katunayan na si Jesus po talaga ay nagkaroon ng muling pagkabuhay sa pamamagitan ng mga saksi. So, una, nagpakita si Jesus kay Maria. Kung titingnan po natin sa Marcos chapter 16 verse 9, sabi po dito, nang siya nga'y magbangon ng unang araw ng linggo, ay una siyang nagpakita kay Maria Magdalena na mula sa kanya'y 7 demonyo ang pinalayas niya. So makikita din po natin yung parallel verse mula sa Mateo chapter 28 at John chapter 20 na si Jesus po ay nagpakita po kay Maria. Tapos nagpakita din po si Jesus sa dalawang alagad. Yung binasa po natin kanina sa Lucas. So sabi po dito sa Marcos chapter 16 verse 12 hanggang 13, pagkatapos ng mga ito ay nagpakita siya sa ibang anyo sa dalawa sa kanila noong sila'y naglalakad patungo sa bukid. At sila'y bumalik at ipinagbigay alam ito sa mga iba, ngunit hindi rin sila naniwala. Pangatlo, nagpakita si Jesus sa mga alagad. So, binasa po natin kanina mula sa John chapter 20 na si Jesus po ay maraming beses nang nagpakita sa mga alagad. Sabi po dito sa verse 19 hanggang 20 ng kapitulo 20 ng Juan, nang magdadapit hapon na ng araw na iyon, na unang araw ng linggo, habang nakasara mga pinto sa kinaroroonan ng mga alagad, dahil sa takot sa mga Hudyo, dumating si Jesus at tumayo sa gitna, at sa kanila'y sinabi, kapayapaan ang sumainyo. At nang masabi niya ito, ay kanyang ipinakita sa kanila ang kanyang mga kamay at tagiliran, kaya't ang mga alagad ay nagalak nang makita nila ang Panginoon. So una, nung namatay si Jesus, so nalungkot po yung mga alagad. Bakit? So kung yung napag-aralan natin, 'di ba, sa Bible seminar, na iniisip nila na si Jesus yung magliligtas sa kanila sa pamamagitan po ng pagkalaya mula doon sa pananakop ng Roman Empire. Pero hindi po pala. Yung paglaya na yun ay para po sa sa kasalanan. Gayon din po, sa huli, nagpakita si Jesus kay Apostol Pablo. Sabi po sa unang Korinto chapter 15 verse 8, at sa katapusan, tulad sa isang ipinanganak ng wala sa panahon, ay nagpakita rin siya sa akin. So ibig sabihin, so hindi lang po sa mga alagad nagpakita po si Jesus, kundi maging kay Apostol Pablo. At maging si Apostol Pablo, pinatotohanan niya na si Jesus ay nagpakita sa mga alagad. Kung babasahin po natin yung unang Korinto chapter 15 verse 4 hanggang 7. So sila po yung mga nakasaksi sa muling pagkabuhay ni Jesus. Kaya nga, yung muling pagkabuhay po ni Jesus ay totoo. Maging sa labas po ng Biblia, makikita po natin yung mga ebidensya na si Jesus ay muling nabuhay. So maraming katibayan na si Jesus ay muling nabuhay. So una, yung libingan walang laman. Sa katunayan, so hindi po may pagkakaila na si Jesus ay namatay at inilibing sa isang libingan. At pagkalipas ng ilang araw, so 3 araw, ang libingan ay walang laman. Natagpo ang walang laman ang libingan. So maraming archaeologists, maraming historian ang nagsasabi na yung libingan ni Jesus ay walang laman. Hindi po natin may pagkakaila na si Jesus ay namatay. Meron talagang Jesus. At syempre, so si Jesus ay muling binuhay. Kung titingnan po natin sa Mateo chapter 28 verse 11 hanggang 15, so hindi po nanagot yung mga bantay na nagbantay sa libingan po ni Jesus. Kung pag-aaralan po natin patungkol sa mga bantay ng libingan, so pinapatay po yung mga nakakawala sa bilangguan. Kaya nga, kung babalikan po natin yung pag-aaralan natin, di ba pinropesiya po ni Jesus na siya ay mamamatay at muling mabubuhay sa loob ng sa 3 araw. Kaya ano pong ginawa po nung mga pari? Iniisip nila na baka nakawin nila yung katawan ni Jesus para sabihin lang na si Jesus ay muling nabuhay. Kaya ano pong ginawa po nila? So nagbigay po sila ng 2 bantay, sundalong Romano, para bantayan po yung
yung libingan kasi baka nga kunin ng mga alagad yung katawan po ni Jesus. Kaya kung titingnan po natin sa Mateo chapter 28 verse 14, sabi po dito, kung mabalitaan ito ng gobernador, hihikayatin namin siya at ilalayo namin kayo sa gulo. So, nung si Jesus po ay muling nabuhay, nahimatay po yung mga sundalong Romano. Tapos, nung magkamalay po sila, wala na po yung katawan po ni Jesus. Kaya ano pong ginawa nila? Nireport po nila ito. Tapos, ano pong sabi ng mga pinakapunong pari, ng mga punong pari, ng mga leader ng mga Hudyo? Sabi po dito, kung mabalitaan ito ng gobernador, hihikayatin namin siya at ilalayo namin kayo sa gulo. Anong ibig sabihin nito? Kasi ipapapatay po sila. Kung ikukumpara natin nang nakawala si Pedro sa bilangguan, pinatay ang bantay. Maging yung panahon po ni na Pablo at Silas nang sila po ay nabilanggo doon sa Filipos, kung titingnan po natin, umawit po sila ng himno, tapos nagiba yung bilangguan, akala po nung bantay ay ano po, nakatakas na yung mga bilanggo. Kaya ano pong ginawa niya? Kaya nung inakala po niyang nakawala yung mga bilanggo, gusto niya na rin pong tapusin yung kanyang buhay. Bakit? Dahil ang isang sundalo, kapag natakasan po siya ng bilanggo, so papatayin po siya. Sa katunayan, ayon po sa pag-aaral, ang isang sundalong Romano ay may kakayahang lumupig ng 10 kalalakihan. So hindi po sila basta-basta natatalo. Kaya nga, so ayon po sa pag-aaral, ayon sa mga scholar, yung nangyari po doon ay imposibleng manakaw yung katawan po ni Jesus. Bakit? So hindi ordinaryong mga sundalo, yung mga sundalong Romano. So meron po silang kakayahan na lumupig ng 10 kalalakihan. Kaya nga yung pag-asa sa muling pagkabuhay ay meron po talaga. Maging si Maria at Marta, meron po silang pag-asa sa muling pagkabuhay po ni Jesus. Habang itinuturo po ni Jesus yung muling pagkabuhay, yung mga kapatid po ni Lazaro ay sumampalataya. Kaya nga nung panahong si Lazaro ay namatay at muling binuhay po ni Jesus, ano pong sabi po ni Marta nung magkita po sila ni Jesus? Naniwala si Marta na may muling pagkabuhay sa mga huling araw. Kaya nga sa Juan chapter 11 verse 24, sinabi ni Marta sa kanya, alam kong siya'y muling mabubuhay sa muling pagkabuhay sa huling araw. Ang problema, ano po? So, yung sinasabi po ni Jesus na bubuhayin niya si Lazaro, ito po yung physical na pagkabuhay. Pero yung itunuturo po ni Jesus patungkol sa muling pagkabuhay, ito po yung muling pagkabuhay tungo sa buhay na walang hanggan, na pinapaniwalaan naman din ni Marta at ni Maria. Kaya nga yung ipinapangaral po ni Jesus na siya ang muling pagkabuhay ng buhay ay nakasulat po yan sa John chapter 11 verse 25 hanggang 26. So basahin nyo na lang po. Kung sakaling may magtanong sa inyo, kung merong mga magagaling sa Biblia, maging mga bata po kasi sa panahon ngayon, may mga sigasig na nagbabasa ng Biblia. Kung tanungin po kayo sa patungkol sa muling pagkabuhay, meron pong dalawang klaseng ng muling pagkabuhay. Yung muling pagkabuhay tungo sa buhay, yung buhay na walang hanggan sa langit, at walang hanggang kamatayan doon po sa impyerno. Maging sa Daniel, binanggit po yan. So kung may magtanong lang po, okay po? Pero kung wala, pwede nyo pong skip po tong part po na to, na meron pong muling pagkabuhay. Pero yung binabanggit po ni Jesus tungkol sa muling pagkabuhay, ito po yung muling pagkabuhay tungo sa buhay na walang hanggan. Ngayon, may mga ilan din pong tao na hindi naniniwala sa muling pagkabuhay, katulad po ng mga Saduceo. So, para malaman nyo kung sino po ba yung mga Saduceo, tingnan na lang po natin yung talaan ng mga salita na nasa likod po na bahagi ng Biblia. Sa Mateo chapter 22 verse 23,
Ang araw ding iyon ay lumapit kay Jesus ang mga Saduceo na nagsasabing walang pagkabuhay na muli at kanilang tinanong siya. So, sila po yung maging kahit na sila po ay Hudyo, maging sila po ay hindi po sila naniniwala sa muling pagkabuhay. Ayon po sa mga scholar, so hinango ng sektang Saduceo ng Judaismo ang kanilang pangalan mula sa pangalan ni Zadok, ang pinakapunong pari ng Israel na naglingkod sa panahon po ni Haring David. Ang mga Saduceo ay hindi naniniwala sa muling pagkabuhay ng mga patay. Maging sa panahon po natin ngayon, maraming nagpapahayag na sila ay naniniwala kay Jesus, subalit hindi po nila pinaniniwalaan ang muling pagkabuhay. Iba din, sinasabi nila na si Jesus ay hindi Diyos, so pero sila ay naniniwala na si Jesus ay propeta, so ganun din po. Maging sila, hindi po sila naniniwala na merong langit o merong impyerno, kahit na pinapaniwalaan nila si Jesus. Meron din pong mga nagsasabing tapos na ang muling pagkabuhay, sina Himeneo at Fileto. Mula naman yan sa ikalawang Timoteo chapter 2 verse 16 hanggang 18. Sabi po dito, subalit iwasan mo ang mga usapang walang kabuluhan, sapagkat ito'y magtutulak sa mga tao sa higit pang kasamaan, at ang kanilang salita ay kakalat na gaya ng gangrena. Kasama sa mga ito si Himeneo at si Fileto, na lumihis sa katotohanan at sinasabing ang muling pagkabuhay ay naganap na. Kanilang ginugulo ang pananampalataya ng iba. So, sila Himeneo at Fileto, so sinasabi po nila na ang muling pagkabuhay ay naganap na. Ginugulo nila ang pananampalataya po ng iba. Maging sa panahon po natin ngayon, sinasabi po nila ang muling pagkabuhay ay mangyayari sa panahon ng mid-year tribulation o kaya mangyayari ang muling pagkabuhay sa post-tribulation. Sabi sa Biblia, yung muling pagkabuhay, wala pong nakakaalam kung kailan. Pero kung ang muling pagkabuhay ay nasa kalagitnaan ng tribulation o sa katapusan ng kapighatian, ibig sabihin malalaman nila kung kailan mangyayari yung muling pagkabuhay. Ibig sabihin maging ito, mali po ito. Pero alam natin, malinaw sa atin na malapit na ang muling pagkabuhay. Marami ng tanda ang nakikita natin, lalong-lalo na po sa panahon natin ngayon. Sa katunayan, yung muling pagkabuhay ay totoo po yan. Hindi po tayo iniwan ng Diyos na nakahang. Kaya may mga larawan po ng muling pagkabuhay sa pamamagitan ng nilikha ng Diyos. Katulad na lang po ng ano po, ng paru-paro. So, yung paru-paro, paano po ba nagiging paru-paro ang paru-paro? Magulo po ba? So, una, syempre, yung paru-paro, kapag nakipag-mate siya, yan, mangingitlog. At kapag nagpisa yung itlog, ano pong mangyayari? Mula sa pagiging uod. Ganon din tayo, di ba? Ipinagbuntis po tayo, tapos pinanganak tayo. Ano pong kasunod nun? So, mula sa pagiging uod, kasunod ang pagiging bahay uod. So, sa English ay cocoon. Kung titingnan natin, parang patay, tama po. So, pero, pagkatapos po ng ilang panahon, hanggang sa maging ganap na paru-paro, lalabas po siya bilang paru-paro. Ganon din po tayo. Yung tayo po ay mamamatay, kung ligtas po tayo, so tayo po ay muling bubuhayin sa huling araw. So babaguhin po yung katawan po natin. So kailan po ba magaganap ang muling pagkabuhay? Tingnan po natin sa unang Korinto chapter 15 verse 51 hanggang 53. Makinig kayo, sasabihin ko sa inyo ang isang hiwaga, hindi tayong lahat ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay babaguhin sa isang saglit, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trompeta, sapagkat ang trompeta ay tutunog at ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira at tayo'y babaguhin, sapagkat kailangan na ito'y may pagkasira ay magbihis ng walang pagkasira at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Ibig sabihin, ito pong katawan po natin, katawang lupa po natin, so ito po ay mapupunta babalik sa lupa, babalik sa alabok. At kapag tayo po ay namatay, tayo po ay muling bubuhayin. So, kailan po ito? So, pagdating po ni
Hesukristo. Ito po yung sa panahon po ng rapture, babaguhin po tayo mula sa hamak tungo sa kalwalhatian. Mula sa pagkasira tungo sa walang pagkasira. So sa ikalawang pagdating ni Hesukristo, magaganap ang muling pagkabuhay na siyang magbabago ng ating mga katawan. Kaya nga mayroon tayong pag-asa, isang buhay na pag-asa. Sabi po sa unang Korinto chapter 15 verse 19, kung para sa buhay na ito lamang tayo umaasa kay Kristo, sa lahat ng mga tao tayo ang pinakakawawa. Ano pong ibig sabihin ng Bible verse po na to? Kung titingnan po natin sa pamamagitan ng pagsunod natin kay Kristo, sa pamamagitan ng paglilingkod natin sa church, paglilingkod po natin sa mga brothers and sisters, sa pamamagitan ng pagsasakripisyo sa evangelism, so marami po tayong nawala. Nawala po yung kalakasan natin, nanghina tayo. So maraming nawala sa atin sa mundong ito. Maging yung pera, alam na po natin na kapag hindi po tayo nag-Bible seminar, hindi tayo nag-evangelize, hindi tayo magsasakripisyo para sa evangelism, so walang maliligtas. Kaya nga, sa pamamagitan po ng pananampalataya na merong muling pagkabuhay, kaya natin ito ginagawa. Sa mata ng mga hindi mananampalataya, tayo po ay kawawa. Sinasabi po nila, kawawa naman kayo, palagi na lang kayong nasa church. Kawawa naman kayo, palagi kayong napapagod. Kawawa naman kayo, ubos na ang pera ninyo. Kawawa kayo, palagi na lang kayong nagba-Bible seminar, palagi na lang kayong ginagabi galing sa fellowship. Kawawa naman kayo. So, mukha talaga tayong kawawa. Pero dahil sa muling pagkabuhay, meron po tayong pag-asa. So, kahit na mukha tayong kawawa, dapat wag po tayong magmukhang kawawa. Palagi po dapat tayong masaya. At isa pa, kung si Jesus ay hindi muling binuhay, ang pananampalataya natin ay walang kabuluhan. Kaya nga tayo yung magiging pinakawawa kung talagang hindi binuhay si Jesucristo. Para saan pa pala tayo naghihirap kung walang muling pagkabuhay? Di ba? Pero dahil sa muling pagkabuhay ni Jesus, mayroon tayong pagtitiwala na tayo rin ay bubuhayin. At mayroon tayong pagtitiwala na tayo ay makakapasok sa langit. At ang ating mga kasalanan ay napatawad na. Sabi po dito sa unang Korinto chapter 15 verse 17, kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Kayo'y nananatili pa rin sa inyong mga kasalanan. Kaya ang muling pagkabuhay po ni Jesus ay nagpapatunay at nagpapatibay na ang ating kasalanan ay nabayaran na, napatawad na. Ito po ang pundasyon. Dapat ito rin po yung maging testimony sa ating Christian life na si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Mayroon na po tayong katiyakan na ang kapangyarihan ng kamatayan ay wala na sa atin. Kaya nga sa unang Korinto chapter 15 verse 54 hanggang 55, subalit kapag itong may pagkasira ay mabihisan ng walang pagkasira at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, ay mangyayari ang salitang nasusulat, ang kamatayan ay nilamon sa pagtatagumpay. O kamatayan, nasaan ang iyong pagtatagumpay? O kamatayan, nasaan ang iyong tibo? Alam niyo po yung tibo? Alam niyo po yung lionfish? So yun po yung parang maraming palikpik. Kapag natibo po kayo ng lionfish, kung medyo mahina po yung immune system po ninyo, nakakamatay po yung tibo. So marami na pong namatay dahil sa tibo. Yung stingray, di ba? Meron isang adventurer na nahampas ng stingray. So may tibo din po yun. Ganun din po. So may larawan po natin yung pag-asa na meron po sa muling pagkabuhay. Ito po yung kung narinig nyo na po yung Drowning Rats Experiment by Kurt Richter. So ayon po sa psychology, so si Kurt Richter ay sabi po dito, meron pong dalawang klaseng daga yung experiment. So isang domestic at isang wild rat. Ano pong ibig sabihin nito? Yung domestic, ito po yung inaalagaan. Ngayon, meron pong 12 na domestic rat at merong 34 na wild rat. Ngayon, nilunod po yung domestic.
Tapos, sa katunayan, ayon po sa experiment, 2 minutes lang po ang tinatagal po nila at nalulunod na po sila. Ngayon, sa domestic, yung ikalawang batch, nilunod po yung mga daga. Tapos, nung malapit na po silang malunod, ano pong nangyari? So, niligtas po sila. Tapos, pinagpahinga. Ibig sabihin, hindi na nalunod yung ikalawang batch. Ngayon, yung wild rats, sinubukang lunurin. Ngayon, alam nyo po ba kung ilang minuto lang tinagal ng wild rat? Kung titingnan po natin yung mga wild rats, dahil hindi po sila inalagaan, alam natin na sila ay mababangis, so maliliksi, ano pa. Kung titingnan natin, magaling sila pagdating sa survival. Pero ayon sa pag-aaral, nalunod din po sila kaagad, gaya ng mga domestic na na rat. Ngayon, balikan natin yung domestic rat na malapit ng malunod pero sinagip po sila. Ano po 'yun? So, nung nakapagpahinga na yung mga daga, nilunod po ulit sila. Nilagay sila sa tubig. Hulaan nyo po kung ilang minuto na tumagal na lumalangoy yung mga domestic cat na nakaranas na iligtas. Ilan po? Ilang minuto? 2 minuto lang yung di ba? Yung naunang 2 minutes lang nalunod na. Ngayon po, ilan? Tinagal nila. 1 minuto? 2 minuto? 3 minuto? So tumagal pa po ng maraming araw. So ilang araw din po yung tinagal nila. Kaya nga yung pag-asa ay factor po 'yan para magkaroon po ng perseverance. Kasi nakaranas sila ng pagliligtas. Kayo po ba, nakaranas po ba kayo ng pagliligtas? Dapat meron din po tayong pag-asa. Kasi naligtas na po tayo, nakaranas tayo ng kaligtasan. Kaya yung yung pag-asa po na yun, ito po yung factor po natin sa matindi po nating pagtitiis, matinding pagtsatsaga. Kaya nga bilang isang ligtas, bilang nagkaroon ng pangako ng muling pagkabuhay, dapat meron po tayong saloobin ukol sa pag-asa sa muling pagkabuhay. Kaya una, dapat siyasatin po natin ang ating pananampalataya. Pag-ulit-ulit na sinasabi ni Apostol Pablo na na check po natin yung pananampalataya po natin, kung yung pananampalataya po ba natin ay nakakapagligtas. Bakit po? Kasi pagdating po ni Jesucristo, sino po ba yung magkakaroon ng muling pagkabuhay? Yung mga ligtas. I-check po natin yung mga sarili po natin kung meron po ba tayong pag-asa sa muling pagkabuhay. Kasi baka yung pag-asa po natin nandito lang sa sanlibutan. At kung ang pag-asa po natin ay nasa sanlibutan, so baka yung pananampalataya po natin ay hindi nakakapagligtas. Maging si Santiago, sinabi niya, ano ang pakinabang mga kapatid ko kung sinasabi ng sino man na siya'y may pananampalataya ngunit walang magagawa? Maliligtas ba siya ng kanyang pananampalataya? Ano pong ibig sabihin po dito? Kung talagang ligtas ka, meron kang pag-asa sa kabilang buhay. Hindi mo pagtutuunan ng pansin yung mga bagay na nasa sanlibutan. Kaya kung natatakot kang mawalan ng buhay dahil sa pagsunod kay Kristo, natatakot kang magsakripisyo, naku, i-check mo. Dapat nakakakitaan tayo ng ebidensya ng kaligtasan kung sinasabi po ng iba na tayo ay mga ligtas. So, ganun. So, ano po yung pinaka-point ko dito? I-check po natin yung pananampalataya po natin kung kung tayo ba ay ligtas at nagbubunga ba yung kaligtasan po natin? Meron po bang ebidensya ng kaligtasan? Sinabihan po tayo na
sinabi po sa John chapter 20 na kapayapaan ang sumainyo. Sinabi po ni Jesus, kapayapaan ang sumainyo. Kung yung kapayapaan na yun ay nagmumula sa sanlibutan o yung kapayapaan po na yan ay nanggagaling sa sanlibutan, wala sa muling pagkabuhay ang pag-asa mo, so problema po yan. Kung wala kang saloobin para suklian ang pag-asa ng kapayapaan na ibinigay ni Jesus sa pamamagitan ng muling pagkabuhay dahil takot kang mawalan ng buhay alang-alang kay Jesus, so problema din po yan. Kaya nga sinabi po sa Mateo chapter 10 verse 39, ang nagsisikap magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito, at ang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakatagpo nito. Kung natatakot kang magsakripisyo, hindi ka nagbibigay ng tithe and offering, so sasabihin mo, pangkain mo na lang, sayang, pangkain ko na lang. Ibibigay mo pa bilang tithe and offering, so natatakot kang magutom. Kaya tiyakin mo ang kaligtasan mo habang hindi pa dumarating ang muling pagkabuhay. Ikalawa, nasa loobin ng isang tao ukol sa pag-asa sa muling pagkabuhay ni Kristo. Sa mga Hebreo chapter 9 verse 28 ay gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami ay magpakita sa ikalawang pagkakataon, hindi upang harapin ang kasalanan kundi upang iligtas ang mga sabik na naghihintay sa Kanya. Ibig sabihin, kung talagang ligtas ka, meron kang pag-asa sa muling pagkabuhay, kailan po? Pagdating ni Jesucristo. Ano daw po ang saloobin? Sabik. Alam niyo po yung ibig sabihin po ng sabik? Sa New King James Version, ang sabik po ay eagerly, na ang ibig sabihin ay strong desire. So sa Tagalog, masidhing pagnanais. Parang ganito po yan. Mag-out of town po kayo. Magta-travel po kayo, mamamasyal kayo, o kaya outing. So ano po yung pakiramdam? Excited, 'di ba, masaya? So yung excited tayo na merong halong kagalakan. Kaya nga minsan kapag excited po tayo, 'di ba, minsan hindi tayo nakakatulog, tapos bago pa dumating yung date ng out of town natin, travel natin o outing po natin, naghahanda kayo, 'di ba? Kaya nga po, ang saloobin ng isang sabik na naghihintay ay may kalakip na kagalakan sa ating mga puso. Kung babasahin po natin, habang ipinapangaral po ni Jesus ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, nalulungkot po yung mga alagad. Pero nang malaman nilang si Jesus ay muling nabuhay, nagkaroon sila ng malaking kagalakan. Basahin po natin sa Mateo chapter 28 verse 7 hanggang 9. Pagkatapos ay magmadali kayong umalis at sabihin ninyo sa kanyang mga alagad na siya ay binuhay mula sa mga patay. Ano pong nangyari? So nagkaroon po sila ng malaking kagalakan. Kaya bilang isang ligtas, mayroon po tayong kagalakan habang naghihintay sa pag-asa ng muling pagkabuhay. Kaya nga, sumulat si Apostol Pablo sa Filipos, sa Thessalonica, sa Roma. Ano pong sabi po niya? Sabi po dito, magalak kayong lagi sa Panginoon. Muli kong sasabihin, magalak kayo. Magalak kayong lagi. Magalak kayo sa pag-asa. Ibig sabihin, katulad po ng pinag-aralan natin kanina na drowning rats experiment, so naging matiisin po sila. Meron po silang will na mag-survive. Tayo din. Dahil meron tayong pag-asa, so sabi po dito, maging matiisin sa kapighatian, matyaga sa pananalangin. Alam po ng Diyos yung katayuan po natin. Kaya nga, kailangan po nating magalak. Maging sa kapighatian, maging sa pagdurusa, maging sa disiplina. So bakit? Meron tayong pag-asa na ang lahat po ng ito ay lilipas din. Kailangan lang po nating maging matiyaga na meron pong kagalakan sa ating mga puso. Dahil sa kahirapan na nararanasan natin, nagagawa nating magtiis dahil sa pag-asa natin na ang kahirapang ito ay matatapos sa lalong madaling panahon. Bakit? Nakikita na po natin yung signs ng last days.
at tayong lahat ay babaguhin pagdating po ni Jesucristo. Kaya nga mamatay man tayo ngayon dahil sa kahirapan, pagdurusa at mga pag-uusig, may kagalakan sa pag-asa na muli tayong bubuhayin. At syempre, isa pa pong sa loobin natin na dapat meron po tayo ay naglilinis po tayo sa kanyang sarili. So syempre, una, lagi po natin chinecheck kung ligtas po ba tayo o hindi. Kasi ito po yung pinakamahalaga. Pagdating ni Jesucristo, so kung tayo po ay ligtas, tayo po ay muling bubuhayin sa huling araw. Pangalawa, dapat habang naghihintay po tayo ng muling pagkabuhay, nagagalak po tayo. Kaya nga, meron tayong pag-asa at yung pag-asa na yun yung dahilan kaya nakakapagtiis po tayo, nakakapagtiyaga po tayo, at meron tayong pag-asa na ang lahat ng paghihirap na to ay lilipas din. Pangatlo, naglilinis sa kanyang sarili. Sabi po sa unang Juan, chapter 3, verse 3, at sino mang may ganitong pag-asa sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. Sa katunayan, nung naligtas po tayo, hindi naman po tayo agad na yung pamumuhay po natin naging banal agad. Tama po. Ginawa po tayong banal. Pero tayo po ay pinanganak ng makasalanan at patuloy po tayo nakakagawa ng kasalanan dahil po sa ating sinful nature. Pero syempre, hindi dapat ito maging dahilan para na sabihin natin, ay, kaya nakakagawa ako ng kasalanan dahil sa sinful nature. Ano pong ibig ko pong sabihin po dito? Syempre, nakakagawa tayo ng kasalanan, dapat binabawasan po natin ito. Tama po. Kung habitual sin ito, naku, may problema. Baka yung sinasabi mong kaligtasan, so ginagawa mong lisensya. Baka yung kaligtasan na yun ay nandito lang sa iyong ulo. Kaya nga minsan, sinasabi, di ba? Check mo yung kaligtasan. Kung nakakagawa po tayo ng kasalanan dahil sa ating sinful nature, so nagiging marumi po yung ating banal na pamumuhay kapag nakakagawa tayo ng kasalanan. Kaya dapat natin itong linisin. Ito po yung larawan ng paghuhugas po ng mga paa ng mga alagad. So hinugasan po ni Jesus yung mga paa ng mga alagad. Ngayon, paano po natin lilinisin yung mga kasalanan na yun? Paano po natin lilinisin ang ating mga sarili kapag nadudungisan ng kasalanan? So una, syempre, sa unang Juan chapter 1 verse 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ibig sabihin, kailangan nating ipahayag sa Diyos ang ating mga kasalanan araw-araw. Bakit? Araw-araw tayo nakakagawa ng kasalanan. Hanggat maaari nga, bawat paggawa natin ng kasalanan, nanghihingi tayo ng tawad. Sa katunayan, meron dalawang klaseng repentance. Repentance bilang isang makasalanan, minsanan lang po yan, at repentance bilang isang anak ng Diyos. So, yun po ay para po mapanumbalik yung fellowship kasama po ng Diyos. Kaya nga sa mga Kawikaan, chapter 28, verse 13, sabi po dito, siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsuway ay hindi sasagana, ngunit ang nagpapahayag at tumatalikod sa mga iyon ay magtatamo ng awa. So, kailangan po nating humingi ng tawad bilang anak po ng Diyos para ma-restore po yung fellowship natin kasama po ng Diyos Ama. At syempre, sa pamamagitan po ng paghuhugas po ng salita. Sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, so nalilinis po yung kasalanan na yun. Kaya nga sa Efeso chapter 5 verse 26, na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita. At syempre, sa pamamagitan po ng fellowship. So, kaya't ipahayag ninyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. So, minsan kasi, kapag nakagawa tayo ng kasalanan, so, dinidisiplina po tayo ng Diyos. At yung iba, so yun nga, nagkakasakit. Kaya, sa pamamagitan po ng prayer request, dahil sa nagawa nating kasalanan, malamang, pwede po na may panalangin po natin yung mga brothers and sisters na nagkasala, tapos sila po ay nagkasakit, so pwedeng gumaling. So, kaya nga sabi dito, ang panalangin ng taong matubid ay makapangyarihan at mabisa. Ang pinaka-point ko po dito, pag nagsabi ng kasalanan, huwag po natin kailangan detalyado. Kasi baka merong magchismis, di ba?
Hindi naman natin alam kung concerned ba talaga yung ibang brothers and sisters o kaya yung iba hindi pa talaga ligtas. Pang-apat, so una, i-check po natin yung kaligtasan po natin. Meron po tayong sa loobin na check lagi yung kaligtasan natin kung tayo po ba talaga ay ligtas. Pangalawa, dapat meron tayong sa loobin na nagagalak. Excited po tayo sa pagdating ni Heso Kristo. Sabik. Pangatlo, naglilinis ng kanyang sarili. At syempre, pang-apat, matapang na ipangaral ang ebanghelyo. Kung titingnan po natin, nung nangangaral si Apostol Pedro, Apostol Juan, yung ibang mga alagad, kapag nangangaral po sila po ay pinag-uusig. Kaya nga humarap po sina Pedro at Juan sa Sanhedrin nung nangaral po sila sa mga Gawa chapter 4. Tapos pinagbawalan sila na huwag ipangaral ito. Ano pong sabi po nila? Kung matuwid sa paningin ng Diyos na makinig muna sa inyo sa halip na sa Diyos, kayo ang humatol. Sapagkat hindi maaring hindi namin sabihin ang aming nakita at narinig. So kailangan po na lang ipangaral po yung magandang balita. Hindi po na igagapos yung salita ng Diyos. Kahit na pinagbawalan po sila ang ipangaral si Jesus, so kahit pinagbawalan po sila, ginagawa pa rin nila. Bakit? So ito po yung utos ng Diyos na kailangan nating ipangaral. Sabi po sa mga Gawa, chapter 5, verse 29 hanggang 30, ngunit sumagot si Pedro at ang mga apostol, kailangan sa Diyos kami sumunod sa halip na sa mga tao. Ibinangon ng Diyos ng ating mga ninuno si Jesus na inyong pinatay nang ibitin siya sa isang punong kahoy. Kaya nga, kung titingnan po natin yung sa loobin ng mga alagad, so duwag po sila dati. Bakit po? Sabi po sa Marcos chapter 14 verse 50, iniwan siya ng lahat at tumakas sila. Kailan po ito? Nung hinuli po si Jesus. Naduwag po sila. Kaya nga sila po ay nagkawatak-watak. Pero, kung titingnan po natin, so naging matapang po silang ipangaral yung ebanghelyo. Kahit na pinagbawalan na sila, kahit na hinagupit sila, so ipinapangaral po nila. Ibig sabihin, so nagbago po yung sa loobin ng mga alagad mula sa pagiging duwag, naging matapang po sila na ipangaral si Jesus kahit buhay na po nila ang kapalit. At the same time, so talaga pong nagkaroon po sila ng katapangan. Bakit? Dahil nakita po nila, nasaksihan po nila na si Jesus man ay muling nabuhay mula sa pagiging duwag, kaya po sila naging matapang. Nabago po yung kanilang buhay. Kung titingnan natin, so meron pong isang guro ng kautusan, si Gamaliel, pinayuhan niya yung mga leader na dumakip kina Pedro at Juan. Nagbawal sila na ipangaral si Jesus. Sabi po dito sa mga Gawa chapter 5 verse 34 hanggang 39, ngunit may isang Pariseo sa Sanhedrin na ang pangalan ay Gamaliel, guro ng kautusan, iginagalang ng buong bayan, ang tumindig at nagutos na ilabas na sandali ang mga lalaki. Sinabi niya sa kanila, kayong mga lalaking taga-Israel, mag-ingat kayo sa inyong sarili tungkol sa inyong gagawin sa mga taong ito. Sino po yung pinag-iingat niya? Yung mga taga-Israel. Yung mga leader ng mga taga-Israel. Bakit po? So ipanaliwanag niya sa verse 36, sapagkat bago pa ang mga araw na ito ay lumitaw na si Teudas na nagsasabing siya ay dakila. Tapos itong Teudas na to, sumama sa kanya ang may 400 tao ang bilang. Ibig sabihin, meron pong tagasunod, 400 na tagasunod si Teudas. Ngunit nang siya ay pinatay, at ang lahat ng sumunod sa kanya ay nagkawatak-watak, nawalan ng kabuluhan. Ibig sabihin, nung namatay si Teudas, ano pong nangyari? Nagkawatak-watak din po yung mga sumunod sa kanya. Pero, wala nang nangyari. Naging walang kabuluhan daw. Meron din daw, sabi sa verse 37, pagkatapos nito ay lumitaw si Judas
na taga Galilea ng mga araw ng pagtatala at nakaakit siya ng mga taong sumunod sa kanya. Maging ito daw po si Judas na taga Galilea ay lumitaw. Nakaakit pa ng mga tagasunod sa kanya. Pero nang napahamak, ang lahat ng sumunod sa kanya ay nagkawatak-watak. Kaya nga, yung payo niya sa verse 38, sabi dito, "Ngayoy sinasabi ko sa inyo, iwasan ninyo ang taong ito at hayaan ninyo sila, sapagkat kung ang panukalang ito o ang gawang ito ay mula sa tao, ito'y mawawasak. Ngunit kung ito'y sa Diyos, hindi ninyo sila makakayang wasakin. Baka matagpuan pa kayong nakikipaglaban sa Diyos." Ano pong ibig sabihin nito? Yung mga tao na nagsabing sila ay dakila, so maraming sumunod sa kanila. Ang problema, nung namatay yung tao na to, nagkawatak-watak po sila. Pero kung titingnan po natin, di ba si Jesus nung dinakip, nagkawatak-watak din po yung mga alagad ni Jesus. Pero nang muling nabuhay si Jesus, nang nasaksihan nila ang muling pagkabuhay ni Jesus, at ang mga alagad po ay nagbago. Ano po yung pinagbago nila? Di ba nagkawatak-watak sila dati, natakot silang patayin, pero ngayon, matapang po nilang ipinapangaral ang ebanghelyo. Kaya nga tayo bilang isang ligtas, kung talaga pong ligtas po tayo at nauunawaan po natin kung gaano kahalaga yung kaligtasan at meron tayong pag-asa na muli tayong bubuhayin sa huling araw, ito din po yung kailangan nating gawin. Kailangan din po nating magbago. Kung dati mahihain tayo, so matuto po tayong magsalita. Ano pong isasalita po natin? Sa mga awit, number 118 verse 17, "Hindi ako mamamatay, kundi mabubuhay at ang mga gawa ng Panginoon ay isasalaysay." Kung dati mahiyain ka, kung dati hindi ka nagsasalita, kailangan mo magsalita. Dapat mabago ka na. Ganon din sa Roma chapter 1 verse 16, "Sapagkat hindi ko kinakahiya ang ebanghelyo." Kung mahiyain ka, ayaw mo magsalita, ngayong naligtas ka, dapat maging matapang ka na ipangaral yung ebanghelyo. Kaya, so pinag-aralan po natin yung patungkol sa muling pagkabuhay. So, ang muling pagkabuhay po ni Jesus ay totoo. Kaya mayroon tayong pag-asa na muli rin tayong bubuhayin sa huling araw. Ang pundasyon ng ating pananampalataya ay ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Kaya huwag po nating kalimutan ang muling pagkabuhay ni Jesus sa ating mga patotoo. Ibig sabihin, dapat kapag nag-testimony po tayo, so hindi po nawawala yung muling pagkabuhay ni Yesu Kristo. Kaya nga sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, so nagbago po ang buhay ng mga alagad. Ibig sabihin, kapag talagang naligtas po tayo, kailangan po magbago po tayo. Kung tayo ay mahiyain, dapat hindi na tayo mahiyain. So, ang mahiyain po na sinasabi ko yung maipangaral yung ebanghelyo. Kaya nga, dapat, gayon din po tayo, dapat magbago ang ating buhay kung paanong nabago ang buhay ng mga alagad nang masaksihan nila ang muling pagkabuhay ni Jesus. Kaya, yun po. Maraming salamat po sa ating pag-aaral patungkol po sa muling pagkabuhay ni Jesus. Kaya, maraming salamat po. Tayo pong lahat ay umukot manalangin. Ama naming Diyos na mahabagin na nasa langit, maraming salamat po at binigyan niyo kami ng pagkakataon na makapag-aral ng inyong salita. Nawa ay magamit po ito ng mga guro, mapagbulayan po nila yung pag-aaral namin at yung angkop na salita upang ma-share sa mga bata at sila rin po ay magkaroon po ng pag-asa ng muling pagkabuhay, na ang muling pagkabuhay ay totoo at ang muling pagkabuhay ni Jesus ay isa sa pundasyon ng aming pananampalataya, dahil ito po ang nagpatotoo na kami po ay wala na pong kasalanan at napatawad na. Muli, sa banal na Espiritu lang po kami lubos na nagtitiwala at tumaasa. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.